Yung mga pre, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si TPC, no? At ang pag-uusapan lang natin ngayong araw ano yung mga babaguhin ko sana, no? Kung makakabalik ako sa kabataan ko. Siguro mga age of 16, ganun. Obviously, ang target natin na audience dito ay mga kabataan, di ba? Kung isa ka sa mga kabataan na curious, no? Kung paano ka ba mas makakagabay ng mas maayos patungo sa early 20s mo towards your late 20s. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na alam mo yun, medyo may katandaan na rin naman, di ba? Nasa late 20s ka na or nasa early 30s mo ikaw, pero interesado ka pa rin sa what you could do better to better yourself. Pwede pa rin naman to, no? Di ba? Hindi naman, wala namang age limit lagi yung pagsubok na maging better na nilalang. Lalo pa kung gaya kita, no? Majority ng buhay mo parang ang dami mong choices na nag-hold back sa'yo bilang tao. Ang una ko sigurong gagawin, no, kung makakabalik man ako sa kabataan ko, ang una kong sisiguraduhin magkaroon ako ng pagmamahal sa paggawa ng mga mas mahirap na bagay. Kasi comfort seeker ako nung bata ko, di ba? Umiiwas ako sa academics, umiiwas ako sa mga dapat kong gampanan ng roles bilang isang estudyante, pre. Yun yung role ko nung bata ko, wala namang ibang role. Ang role ko lang maging mabuting anak, di ba? Mabuting estudyante dahil pinag-aaral ako. Hindi ko pa nagampanan yung role ko na yun. Kumbaga, lagi akong nagsisik ng mas relaxing na situation. Time with friends, pagka-uwian na. Lagi kong inuuna yung mas maaga akong mapapasaya. No? Kumbaga, yung mas magbibigay sa akin ng immediate na kasayahan. Tapos, hindi ko na-develop yung disiplina to do the things na kailangan ko munang gawin para maging mas maayos yung sitwasyon ko kinabukasan. Kumbaga, lagi akong na-stress dahil pumapasok ako na eskwelahan, walang assignment, pre. Nag-exam ako na walang laman yung utak ko dahil mas inuna ko yung mga bagay na hindi dapat unahin ng isang tao na ang role mo talaga matuto bilang isang estudyante. So yeah, isa yun sa mga pinagsisihan ko, no? Masyado akong na-focus sa mga nagpapasaya sa akin yung bata ko. Although, looking back, okay din naman kasi yung pinagtutukan ko noon masyado akong nagbigay ng time sa computer. Masyado ako nagbigay ng time reading shit na, alam mo, irrelevant, trying to entertain myself sa mga pinapanood ko online. Siguro in a way nakatulong siya sa akin, no? Kasi madalas ako manood ng mga YouTubers noon, di ba sila Ryan Higa, Ray William Johnson, early days of YouTube, pre, before pa mauso ang pagiging content creator. Interesado na ako sa mga taong lumilikha ng contents online. Siguro looking back, doon ako unang nagka-interest sa paggawa ng ganitong bagay. Nakatulong siya siguro sa akin ngayon, pero may mas magandang way pa rin talaga para gawin yung mga bagay na yun. May magandang way para mag-enjoy ka and at the same time, hindi ka nagpapabaya sa mga kailangan mong gawin. So yan, yun yung una kong sisiguraduhin magampanan ko sana na mas maayos. No? Yung magkaroon ako ng disiplina sa mga bagay na kailangan kong gawin, sa kung ano yung mga role na dapat kong gampanan. Kung estudyante ako, gagampanan ko ng maayos yan. Kung ako ay bahagi ng isang bahay, gagampanan ko ng maayos yung role ko bilang isang kasama sa bahay. Diba? Maghugas ako ng pinggan na kailangan look after my shit. Mas maaga ako matututo na alagaan yung sarili ko, mas okay siguro para sa akin. In the long run, pasasalamatan mo yung sarili mo pag tumanda ka na kung maaga pa lang na-develop mo na yung disiplina to look after yourself sa mga simpleng bagay. Pangalawa, kung mababalik ako sa kabataan ko, mas maaga ko sigurong i-implement sa sarili ko yung pagmamahal sa physical self ko, pag-aalaga sa physical na katawan ko. Kumbaga ngayon kasi sa mga kaedad ko, hirap na silang magkaroon ng bagong habits na makakatulong sa kanila physically, di ba? Kung ano yung mga nakasanayan na nilang kainin ng kabataan nila, na madali nilang nadadigest nung bata sila, hirap na silang tunawin ngayon. Tapos, mahirap na rin magkaroon ng bagong habits physically, gaya ng exercise, lalo na pag tumatanda ka na. Pag hindi ka na pamahal doon sa activity, sobrang hirap ng kailangan mong disiplinang i-develop, para magkaroon ka ng magandang maayos na physical self sa ganitong edad. Although, ako, masabi ko nagawa ko siya, nagkaroon ako ng transformation sa buhay ko ng maayos in terms of physical. Kung mas maaga ko itong nagawa, siguro mas fit pa ako ngayon at siguro mas naging madali pa para sa akin. Kasi sobrang hirap din talaga magbago ng habit sa ganitong edad. Although, nagawa ko siya, di ba? May certain level of success dito sa naging journey ko. Naging mas swabe siguro yung journey ko kung na-develop ko siya ng mas maaga. Mas maaga mo kasi may incorporate sa sarili mo yung mga healthy habits, mas tatagal siya, mas magiging bahagi siya ng identity mo. By the time na nasa late 20s ka na, early 30s mo na, hindi ka na kasing hirap ng mga taong doon pa lang sa age na yun sinusubukan magbago. Ikaw, bahagi na ng pagkatao mo yung pag-aalaga sa sarili mo.
hindi na siya magiging bahagi ng isa sa mga worries mo sa buhay. So yeah, yun yung pangalawang babaguhin ko, no? Mas maaga akong magde-develop na habit sa pag-aalaga sa sarili. Get some exercise, diba? Mas maging mindful sa kinakain natin. Kasi pag bata ka, feeling mo immortal ka eh. Ang dali ng lahat eh. Kahit anong kainin mo, okay lang. Minsan natutunan mo siya ng mabilis, diba? Wala ka pa nararamdaman gano'n na sakit-sakit sa likod, diba? Parang okay yan lahat. Then magtataka ka, no? By certain age, biglang sinisingil ka na ng mga bagay na ginagawa mo. Na kinakaya mo nung bata ka, then hindi mo na pala kaya by mid-20s to early 30s. Dahil pangatlo siguro, no, ako meron ako mga skills na, alam mo, pinagmamalaki ko. Marunong ako magsulat, di ba? Nagkaroon ako ng best-selling books at some point ng buhay ko. Although hindi siya ganoon ka significantly successful dito sa Pilipinas kasi hindi ganoon karami yung readers natin sa bansa. No? So kahit pa meron akong best-selling book sa naging publisher ko, hindi pa rin siya ganoon ka significant success in terms of financial dahil konti pa lang din yung readers natin sa bansa. Kung ikukumpara natin siya, no, kung best-selling author ka sa United States of America and shit. So marami akong skills, diba? Meron akong communication skills na pinagpapasalamat ko naman na nagagamit ko minsan sa mga employment opportunities. Diba? Marami akong nakuhang trabaho in the past dahil lang magaling ako makipag-communicate. Pero ang nangyari kasi sa akin, no, naging mediocre ako sa iba't ibang skills na inaral ko dahil sinubukan ko siyang i-explore sa medyo late na age na. No? Hindi gaya kung sakaling ang aga ko sana nagka-interest sa isang specific skill. Kumbaga, kung bata pa lang ako, na alam ko na yung interest sana na pwede kong pagyamanin throughout the time. Siguro, meron akong na-master na isang bagay na ipagpapasalamat ko na isa ako sa magaling sa bagay na yon. Kasi sobrang makakatulong siya sa adult life mo yun. No? Marami akong nakikitang tao ngayon na sobrang nagpakahusay sila sa isang interest nila mula pagkabata. Tinutukan lang nila yon hanggang sa umedad sila. At napakinabangan nila ng husto. At yung iba sa kanila, nagkaroon sila ng ng opportunities of employment mula dun sa bagay na gustong-gusto nilang ginagawa dahil lang meron silang pinagpokusan na isang bagay. So, hanggat maaga pa, alamin mo yung interest mo na malupit-lupit, alamin mo yung skills na pwede mong pagyamanin, na mamahalin mo, papasalamatan mo yung sarili mo pagtanda mo. Pang-apat siguro na gagawin ko, mas aagahan kong maging matalino sa pera. Kasi nung bata ako, hindi ko alam yung value ng ganyan eh. Tapos nagkaroon ako ng opportunity na kumita ng malaki sa murang edad, 18 years old pre. Basta nagkaroon ako ng isang writing gig sa isang website na talagang nagbigay sa akin ng good money nung 18 years old ako. Tapos mabilis ko siyang nakuha, tapos surrounded ako ng mga tao na hindi rin ganoon katalino sa pera kasi karamihan sa amin mga workers, no? Paycheck to paycheck. So pag nagkaroon sila ng pera, usually sanay sila na may parating pa naman, so gagastusin natin to. Walang nagturo sa akin ng value ng pera na, subukan mo mag-save, di ba? Hanggat maaga, mag-save ka. Hanggang sa makaisip ka kung saan mo gagamitan ng mas matalino yung pera mong yan. No? Huwag mong bilhin yung mga bagay na hindi mo naman pala ganoon kakailangan. Wala akong influence noon sa pera. No? So, nung nagkaroon ako ng opportunity na makahawak ng maayos-ayos na pera, mabilis lang din siya naglaho. At yun yung pinakamahal na lesson na kailangan kong matutunan dito sa mundong to. No? Sinabi ko sa sarili ko, next time makakahawak ako ng significant amount of money, sisiguraduhin ko na may gagawin ako sa perang yun na mas maayos. Hindi lang basta bumili ng mga bagay na gusto ko, no, na magpapasaya sa akin for ilang minuto, no, pagkakuha ko sa kanya, then biglang makakalimutan ko na yung feeling, tapos may realize ko na, I kinda wasted my money in this shit. Siguro kung meron akong last na bagay na susubukan kong baguhin sa sarili ko, huwag maging people pleaser. Matuto kang humindi kung hindi ka talaga komportable gawin yung isang bagay. Hindi sa school, hindi sa mga bagay na kailangan mong gampanan. Sa mga simpleng bagay lang, kunwari, hindi ka komportable sa gustong ipagawa sa'yo ng kaibigan mo, mag-no ka. Hindi mo talaga gustong pumunta sa isang lugar pero iniimbitahan ka, matuto kang humindi. Hindi ka na talaga masaya sa isang sitwasyon, huwag mong puwersahin yung sarili mo na gawin yung bagay na yun. Lalo na kung wala ka na maaapakang karapatan ng ibang tao, mas maganda kung matuto ka ng humindi maaga pa lang. Mag-set ka ng healthy boundaries para sa sarili mo. No? Kung mas maaga mong matututunan yung bagay na to, sa tingin ko, ipagpapasalamat mo siya habang tumatanda ka. Kasi ang daming tumatanda na people pleaser, mga pre. Ako mismo, nagsuffer ako sa pagkahaba-habang panahon dahil lang people pleaser ako eh. Napunta ako sa isang sitwasyon kung saan akala ko nakasalalay na sa akin yung kasiyahan ng isang tao. Nakasalalay na sa akin yung well-being niya. Kumbaga nasasakripisyo ko na yung sarili kong kasiyahan, yung pagiging okay ko bilang tao para lang manatiling okay yung iba. Masarap makatulong sa pagiging okay ng buhay ng ibang tao, no? Pero kung ang expense nun ay yung kapayapaan ng sarili mo, 'di ba? Yung sarili mong kasiyahan na, yung sarili mong health,
hindi siya magandang practice. Aralin mo maging maganda kang bahagi ng buhay ng ibang tao, di ba? Magbibigay ka ng kasiyahan sa ibang tao. Magbibigay ka ng reason for them to smile, reason for them to love life. Pero wag naman sa extent na ang kapalit ng lahat ng yon ay yung well-being mo na bilang tao. So, learn to say no, mag-set ka ng healthy boundaries. Hindi ito pagiging self-centered and selfish, pre. No? Iba yung sinasabi ko. Hindi ito pagiging madamot. Maging mapagbigay ka pag gusto mong magbigay sa ibang tao dahil lang gusto mong magpasaya sa kanila, hindi dahil may gusto kang bumalik para sa sarili mo. Maging mapagbigay ka, no? Ibigay mo yung servisyon, pwede mo i-offer sa ibang tao dahil lang mahal mo sila. Pero pag dumating ka na sa punto na pakiramdam mo, hindi ka na okay dun sa bagay na ginagawa mo, matuto kang mag-pull back para sa sarili mo yun. Hindi yun pagiging selfish. Yun ay self-love na ituturing mga preno. At yun lang siguro yung yun lang yung mga unang bagay na pupasok sa isip ko. Hindi nyo naman ito kailangan sundin, di ba? Ito lang yung mga bagay na para sa akin, sa tingin ko, makakatulong sa isang kabataan. Marami pang iba, no? Kung interesado pa kayo sa ilang mga bagay na natutunan ko habang namuhay ako dito sa mundong to, comment lang kayo below. Kasi marami pa rin talaga, Marami akong lessons na naka-imbak dito sa utak ko. Hindi dahil matalino ako nilalang. Puro lang din ako mali. Marami ako nag-isablay habang nabuhay ako sa mundong to. At siguro ito na lang yung pamamaraan ko para i-heal yung mga bagay na yun. Gusto ko iligtas yung ibang tao mula sa katangahan nila na naranasan ko na noon. Pero best teacher pa rin naman talaga ang experience. So kung hindi nyo trip sundin, di ba, malaya kayo mamuhay, pre. And discover the lessons of life sa sarili nyong paraan, sa sarili nyong timeline, sa sarili nyong mistake. Bahala kayo. Matuto kayo sa pagkakamali nyo. Yun lang mga pre. Sheesh.